Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nang maawat na si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa templo sa Silo. Nagdala pa siya ng isang torong 3 taon, 36 na litrong harina at isang pitsel na alak. Nang maihandog na ang baka, dinala nila kay Eli ang bata. Sinabi ni Ana, "Kung natatandaan ninyo, ako po yaong babaeng tumayo sa tabi ninyo noon at nanalangin sa Panginoon. Idinalangin ko sa kanya na ako'y pagkalooban ng anak at ito po ang ibinigay niya sa akin. Kaya naman po, inihahandog ko siya sa Panginoon upang maglingkod sa kanya habang buhay." Pagkatapos nito, nagpuri sila sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si Samuel ay may mahalagang papel na ginampanan sa bayan ng Diyos. Nabuhay siya ng mga 1100 BC. Siya ang huling hukom sa Israel at siya ang nagtalaga ng unang mga hari sa Israel. Itinalaga niya si Saul at siya rin ang nagtalaga kay David. Kaya kay Samuel nagsimula na magkaroon ng mga hari sa Israel. Si Samuel ay anak ni Hana. Hindi nagkaroon ng anak si Hana noon at kinukutya siya ng kanyang pamilya. Mabigat ang loob niya nung ang pamilya niya ay pumupunta at nagsasamba sa Diyos sa dambana ng Silo. Umiiyak siya sa dambana noong makita siya ni Eli na pari. Akala ni Eli na lasing siya, pero sinabi niya sa pari na ang nasa loob niya. Inassure ni Eli na ipagdadasal siya. Pagkaraan ng ilang taon, bumalik si Ana sa templo na may dala-dala ng maliit na bata. Nag-alay siya ng toro, ng harina at ng alak. Hinanap niya si Eli at nagpakilala sa kanya. Pinaalaala niya na siya yung babaeng hindi magkaanak na umiiyak sa dambana. Ngayon, dala-dala na niya ang anak niya, si Samuel. Ibig niyang iwanan si Samuel sa dambana upang doon maglingkod sa Panginoon. Ginawa niya ito nang bukal sa kanyang kalooban. Ang awit ng pasasalamat at pagkilala sa Diyos ay ang salmong tugunan natin. Ito yung awit ni Ana. Ang awit ni Ana ay siyang inspirasyon ng awit ni Maria na pasasalamat, ang kilala nating Magnificat. Pareho ang kanilang paksa na dinadakila ng Diyos ang mga walang-wala at inataas ang mga dukha. Yan ang karanasan ni Ana at yan din ang karanasan ni Maria. Marunong tumingin si Ana ng utang na loob. Kinikilala niya ang kaloob ng Diyos at nagbabalik handog siya. Bilang pasasalamat at bilang tanda ng kanyang pagtitiwala sa Diyos, ibinalik niya ang bata na biyaya ng Diyos sa kanya. Hindi naman siya pinabayaan ng Diyos. Binigyan si Ana ng iba pang mga anak. Kung talagang kinikilala natin, marami tayong mga biyaya na ibinibigay ng Diyos.
Madalas, binabaliwala natin ito. We take them for granted, so we did not come back to thank the Lord. At hindi na tayo nagbabalik handog. Parang mabigat sa loob natin na magbigay sa Diyos kasi akala natin atin ang mga ito. Hindi natin kinikilala na ang mga mayroon tayo ay biyaya ng Diyos. Tayo sa totoo lang ay mga katiwala lamang. Hindi mabigat na magbigay sa Diyos kung kinikilala natin na galing naman sa Kanya ang binibigay natin sa Kanya. Yan ang ginawa ni Anna. Patuloy mong ipaalaala sa amin, O Diyos, na kami ay mga katiwala mo. Kilalanin sana lagi namin na kung ano ang mayroon kami ay galing yan sa iyo, na siyang pinanggalingan ng lahat ng kabutihan. Turuan mo kami, Panginoon, na magbalik handog sa iyo. Unang pagbasa, at ako po ay si Bishop Roderick Pabilio dito sa First Things First.